So umpisahan na natin yung pagre-review. So start tayo dito mismo sa pinaka-harapan niya. So yung pinaka front niya is also medyo may pagka-resemblance sa Honda Click o Honda Vario 160. 13 Newton meter of torque at 6,500 RPM. So malakas-lakas din pala itong isang to. So punta tayo dito mismo sa kabila, which is ayan. So single disc brake na dito. So sa harapan din also. Ito pala itsura ng kanyang speedometer or instrument panel. So andito yung battery, dito yung pinaka gas gauge nya. Ito naman sa bandang likuran. So ang pinaka nagpapogi kasi dito sa kanya bukod dun sa exhaust is yung tail light nya tsaka yung turning lights nya. Okay, so hindi na natin papabayan yung intro. So Euromotor Samurai 155. Let's go! Itong motor na to is technically nilabas na rin to last year. So eventually ito yung tinatawag nilang Samurai 155, which is technically ito ay merong 155cc na engine displacement. Then single cylinder, single overhead cam na with two valves. Then also fuel injected na rin tong motor na ito. At the same time ang cooling system naman nito is liquid cooled. So power na nilalabas naman na ito is 10.8 kW per 8,500 RPM, and at the same time meron itong 13 Newton meter of torque at 6,500 RPM. So malakas-lakas din pala itong isang to. So yun nga. So kung tutusin, ang compression ratio nito is 10.6:1. Then also pinapagana ito ng automatic transmission. So yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, naka CVT ito. Then at the same time automatic transmission ito. So yun nga, no. Subukan na natin ikutin yung motor ngayon para malaman natin ngayon kung ano pang meron dito ngayon sa kanya. So umpisahan na natin yung pagre-review. So start tayo dito mismo sa pinaka-harapan niya. So yung pinaka front niya is also medyo may pagka-resemblance sa Honda Click o Honda Vario 160. But also meron din difference to dun sa version na yun. So which is basically kung nakikita natin, ito yung dito mismo sa ilaw niya na to, which is yung DRL, hindi ako nagkakamali, is meron siyang patusok na papunta rito. So meron siyang curve lane na papunta dito, which is yun nga, ginawa nila tong gantong design na to for some kind of a unit testing. So magkabila yan. Then also LED na rin ang ilaw nitong magkabilang ilaw na ito dito mismo sa harapan. So also yung headlight niya medyo may pagkamasungit. So yung fairings sa headlight actually may binabagayan to eh. Although same structure then nung ilaw niya dito, kagaya ng pagkaka-review ko dun sa Sparkle 125i, which is ito, naka-LED na rin ito, pero most of the same time ang naging nagpa-unique kasi sa kanya dito is itong design niya dito sa taas. So ayan, bukod kasi dito sa pairings na puti na to, which is meron siyang some kind of a curved thing na design na katulad ng sa Honda Click 160, is dito sa parte na to makikita natin na meron siyang extra na added na pairings, which is yun yung nagpasungit dito sa motorsiklo na ito, and at the same time nagpagwapo din also at the same time dito sa motorsiklo na to. So punta tayo dito sa pinakababa. Ayun, so may tag na to ng ABS, so which means ito ay pinapagana na ng ang brake system nito is naka combi brake system na. So which is maganda na rin ang distribution ng brakes nito when it comes to a riding pagdating na rin sa pagpapatakbo ng motorsiklo na to. So I think na rin to, makakalesen na rin to sa risk nung mismong rider kapag ito yung ginamit niya. So then at the same time, okay, so ito kasi yung pinakaunang beses ko na nag-review ng SYM motorcycle ever since. So
nakikita ko hindi niya din gaanong binitin to sa fender dito sa may bandang likod kasi gawa nga ng naka fully extended din yung fender nila dito. Hindi siya sobrang angat, hindi siya sobrang baba, sakto lang. So which is ito, sobrang laking advantage nito at some point na may iwasan natin or madire-reduce natin yung dumi na sumasalo dun sa mismong engine cover natin dito sa likod ng front tire natin. So also punta tayo dito mismo sa kabila, which is ayan. So single disc brake na dito, so sa harapan din also naka telescopic port na rin siya. Yan din, yan yung pinaka-standard which is basically yan. Mas nakikita natin yan dito yung suspension type niya dito sa front kasi hindi gaanong mataas yung kanyang fender dito sa kanyang harapan, which is basically ayan, mas nadidetail out natin yung itsura. So ayan, so ipo-front na lang din natin ng konti. Kung makikita nyo buti na yung mismong brakes niya is naka dual piston caliper na rin. So ito, napakaganda na rin ito, which is mas magiging efficient din yung brake system niya in front when it comes to a driving situation, and at the same time kapag may biglaan. So hindi naman ganoon ka-attrace din. Also consistent na rin yung kaya niyang ibigay pagdating na rin sa mismong sa stopping power no mismong motorsiklo na to. So yun, then other from that, yung stickers, yung design, which is basically napakaganda rin. So may water cooling na rin na nakalagay dito, nakakadagdag din sa aesthetics niya, and also maganda rin ang itsura ng nito, ng mismong harapan tsaka yung gilid nung Samurai 155 na ito. So yun, napapansin naman natin yan in terms na although maraming beses na rin kasi ako nakakita ng dito sa daan, then same time na obserbahan ko rin to. So kaya sobrang tagal kong inantay na maka-review ako ng ganitong klase ng unit all the same to dito mismo sa SYM. So sana makahanap din ako ng yun yung sinabi ko last time sana makahanap ako ng unit na to para ma-review ko rin. So yun, so punta tayo sa bandang gitna. Dito sa may bandang harapan, dito sa may bandang front na to so ang re-review na natin ngayon is not just only for some kind na kung ano lang yung specifications, but also pati na rin yung dito sa kung ano pa yung makikita natin sa motorsiklo na to. So yun, okay. So dito sa harapan mismo ng rider's position is very unusual yung makikita mo, pero meron pa rin naman mga iilan na yan, katulad yan side mirrors, which is naka stock. Then at the same time, itong part na to is naka digital instrument panel na rin sila with emblem na rin ng Euro Motor. Then meron na rin dalawang buttons dito, so mamaya itatama natin kung para saan ito. Then also yung kanilang switches, so left and right meron sila pareho. So unahin muna natin yung banda dito sa may kanan. So pagdating dito sa may kanan, ito yung kill switch. Then also yung sa headlight, so push button siya. Ang unique ng pagkaka-push button nyo dito Then also yung electric start. So andito yung lahat sa right side. Then at the same time, sa kaliwa naman is andito yung high beam and low beam, yung horn, then also yung turning lights. So and also yung passing. So hindi ko lang sure, pero mamaya kung confirm natin. Ito yung passing pala by the way. So hindi ko lang sure kung confirm natin yan later kung meron na rin ba silang in-indicate dito na hazard light at the same time kung dito mismo sa motorsiklo na to. Then eventually meron pa ako isa pang na-obserbahan sa motor na to, which is eto. Kagandahan kasi dito is nakakilis na siya. So yun, meron siya ditong mode na for push, which is for ignition, then lock, then at the same time yung para sa seat tsaka fuel. So once na kapag pinihit mo siya sa seat, pwede mong pindutin tong button na to. Then also kapag nakasetup siya sa fuel mode is I think seat and fuel iisa na lang din sila. So try natin. Hindi pala po pwede kasi hindi mo pala naka-remote pala to, wala dito yung remote So mamaya try natin i-approach yung agent nila dito kung pwede tayong makahiram. So yun, so at the same time
Meron silang bulsa magkabilaan, which is ito dito sa right, tsaka itong dito sa left, which is ito may takip siya. Ayan. So etong dalawang to is pareho lang naman sila ng distribution ng lalim, since malalim din tong sa may right side, hindi ko lang maipasok masyado eh. So pwede mo siyang lagyan ng cellphone or any kind of small things na pwede mong dalhin while you are riding at the same time. So dito naman ang pinagkaiba lang sa left side ng kanyang pocket, which is basically ito is more given na malalim din siya, pero sobrang liit lang ng kanyang pasukan dito, kasi hindi ko pa parang sinadya talaga siya para sa takip, which is dito yung pinaka cover dito sa taas ng kanyang pocket mismo. Then also, so mayroon pa pala ako hindi ko napansin, nahagip kanina ng camera ko. So dito pala natin po pwede ilagay yung cellphone natin, at must, kasi bakit? Although kahit saan namang pwesto or kahit saan namang packet pero para sa akin kasi mas mainam na ilagay na lang din yung cellphone dito or any kind of things na gusto mong i-charge. So since andito yung USB charging port nya, so dito natin po pwede isaksak dito sa may right side yung charger natin or yung adapter natin once na kapag nalobat tayo and nasa kalagitnaan tayo ng biyahe. Dito natin po pwedeng isaksak yan, tapos i-charge lang natin dyan yung cellphone natin. Although lahat naman siguro familiar na dito, kasi marami na rin naman ako na-review na motorsiklo na meron ng charging port at the same time. Then also siguro bibigyan din natin ng mga preview yung ilan doon. So then isa na rin tong motor na to doon sa mga merong ganitong klase ng technology at the same time. So yun. Then brakes, check. So tanungin natin later kung pwede ba natin makita yung instrument panel nito, kung ano yung itsura niya, para at least makomplete natin yung review dito sa may bandang harapan. Then also dito sa may bandang baba is ito, meron na rin siyang hook. So advantage din to kung tutusin, especially kung may ginagamit mo tong motor na to for daily. Then meron kang mga maliliit na dalahin, hindi mo na kailangan ilagay sa manibela mo yung mga karga-karga mo na like for example yung mga plastic bag lang naman, yung mga naka silk bags na merong hawakan, dito mo na po pwedeng ilagay yan sa harap. Then also sabit mo na lang din dito. So yun. Then also upuan ng cushion, very unique, napaganda, sobrang lambot, tsaka I think kapag kinapa ko pa ng gusto, it is made up from pure leather talaga at the same time. Ayan o, kahit naka plastic transparent siya, nakikita mo yung design. Although dito ramdam ko yung texture na hindi ka masyadong madudulas dito sa gantong klase ng upuan, since na naka leather ito, and hindi siya katulad ng iba pang mga iba pang mga cushions na pinapalit natin sa aftermarket na sobrang dulas kapag once na, especially kapag sumasakay yung OBR natin. So ayun, so check natin yung loob ng compartment. Okay, so ayan, ito yung itsura ng compartment nya. So dito meron tayong lalagyan ng andito yung gas tank, then at the same time yung compartment. Tapos itong kagandahan dito, easy to access na yung coolant nya pag magpapalit ka or pag mag-ano ka ng coolant, kasi nandito na ilalagyan ng coolant nya. So ano pa bang meron dito? Marami tayong po pwedeng ilagay dito dito mismo sa compartment, pero I think kasya na rin naman ang isang half face na helmet dito. So ayun, so ganito itsura nya. Mga dre, ang fuel tank capacity pala nito is nasa 6.5 liters na. So malaki-laki na rin, and at the same time napakalaki na rin ng storage ng gas tank nito, especially sa isang scooter, which is basically ito mako-consider ko ng as maxi scooter So ayun. Then yung grab bar naman niya is ito, sobrang ganda rin ng aesthetic niya at the same time dito mismo sa part na ito, since na napakatibay. Although
Okay lang naman kung hindi pa siya ready for top box, but also ang sinesecure kasi natin dito is yung quality. Although lahat naman ng top box, lahat naman ng ng grabber is top quality din, pero ito quality with design na rin at the same time dito sa part na to, sa motorsiklo na to. So yun, so hindi pa, wala pa tatanungin ko din mamaya later on kay sir kung ilan niya ba yung gas consumption nito habang bumabiyahe, kasi yun yung medyo hindi ko pa nakukuha na information dun sa brochure na tinignan ko kanina. Pero ito, take note, tulad ng sinabi ko, water cooled na rin itong motorsiklo na ito. So then at the same time, kudos din, mukhang lahat na nakikita, ito kagandahan din naman nakikita kong mga motorcycle or mga scooter type ngayon is, ito kagandahan napapansin ko na sa kanila na halos lahat sa kanila is they were often na naglalagay na sila ng rubber part or rubber covering with the engine, which is basically kudos to dito kay Euro Motors, kay SYM or kay Mitsubishi. Bakit? Kasi ito is sobrang laki ng tulong nito to handle up yung dirt or to prevent to prevent na yung dumi is pumasok dun mismo sa mismong engine room ng motorsiklo na to. Kasi katulad nung sinabi ko last time, sobrang hirap sobrang hirap mag linis nung parte ng makina. Talagang hahalukain mo to, talagang ibababa mo talaga yon. Then also ang ganda rin nung fender nila dito sa likod. So kagandahan din kasi is ginawa nila na kalahati na nitong gulong is covered para at least malesen din yung pagtalsik ng putik dito sa may bandang itaas ng part ng gulong na ito, which is yung dito sa ilalim ng motor. And also makakatulong din to lessen the dirt at the same time para hindi masyadong matrabaho sa paglilinis dun sa part ng rider. Then check natin yung kabila. Dito po sa papunta natin dito sa kabilang part, may napansin akong sticker dito, which is yung ESP Plus. So powered na rin siya ng enhanced smart power, which is napakaganda rin. Talagang more improved na itong unit na ito nila Euro Motors at the same time. So nakakahabol na rin talaga sa technology itong mga motorsiklo nila. Then also sad to say sa mga iba pang although yung iba naman siguro is aware na wala siyang kickstart, so it's more on pure electric din at the same time itong motor na to. So wala na rin silang masyadong hindi na siya po pwede pagganahin ng kickstart. Then also lang talaga, pure electric lang din talaga siya. So ayun, then yung angkasan or yung step knot, which is easy to access din, yan ang kagandahan din. Although obvious din yung type ng design nito, pero okay lang kasi napakaganda. Madali lang siyang tupi-tupiin katulad nung iba pang motor na na-try ko. Kasi ayun ang pinaka-advantage dito kung tutusin kapag halimbawa na madali lang makakasakay or ma-access ng yung tapakan ng OBR mo, at least hindi na masyadong sa oras, kumakain ng oras or this one. So yun. Then also naka-single shock suspension na rin siya sa likod. So wala pa akong idea kung gaano kahaba to, pero tingnan natin mamaya. Sa ngayon, ang tutukan muna natin is yung braking system niya tsaka yung gulong niya sa likod. So yun. Ang brake system naman nito sa likod is katulad din na nasa harap, is disc brake na rin. So naka CBS na ito. Then also ang pagkakaalam ko dito is naka dual na rin ito, naka dual or I think single piston caliper pa lang din ito. Base siya sa nakikita ko Pero ang sabi ko sa akin kanina is naka dual piston caliper na rin daw ito Pero yan, yung base lang yung sa observation ko. Then also naka-mags na rin ito. Ang tire size naman niya is nasa 120 by 70 by 14. So ito yung sa rear. Nakalimutan ko pala yung sa front, wait lang. Sa front is naka 100 by 80 by 14 ang kanyang tire size. So kung mapapansin nyo, mas malaki ng dihamak yung sa rear. So usually gano'n naman talaga sa motor, para at least
mas mabalanse natin ng maayos yung motorsiklo natin, especially sa mga ganitong klase ng scooter na heavy duty din at the same time. Then naka dual swing arm na rin pala ito. Then also ang nagpapogi lalo sa kanya dito is yung dito banda, yung tip ng kanyang exhaust. So ayun. Naman sa bandang likuran, so ang pinaka nagpapogi kasi dito sa kanya bukod dun sa exhaust is yung tail light niya tsaka yung turning lights niya. So nakabalot to kasi ito, pagpasensyahan nyo na, gagawin ko na lang mabilisan kasi 4 release na rin itong motor na to, kaya pala tinitingnan ni Buyo. Okay, so yun, so ang tail light niya tsaka turning lights niya, ayun o, napaka-pogi na rin tingnan kasi may mga linya-linya na rin dito tsaka sa magkabila. Then both of these things are already integrated na ng LED lights. So yan. So napakaganda niya na rin tingnan while riding at the same time. So yun ang isa sa mga nagpadagdag ng aesthetics dito sa motorsiklo na to. And otherwise, syempre, yun. Halos ganoon lang din naman na halos ang naobserbahan ko sa kanya most of the same time. Ito pala itsura nung kanyang speedometer or instrument panel. So andito yung battery, dito yung pinaka gas gauge nya, then odometer is usual, then speedometer din at the same time nandito rin. So yan, nandito rin makikita din natin yung RPM, then 0 to 140, then also yung orasan. So ito yung pinaka itsura nung kanyang RPM, ay yung pinaka kanyang instrument panel. So, dahil 5.7 si Kuya, ito yung actual na footage kapag halimbawa na nakasakay ang isang 5.7 na person sa loob sa mismong Samurai 155. So, ayan. So, medyo tip-top pa siya dito ng konti. Pero at least goods naman. Kaya naman i-manage Kuya, no? Okay. So, yun. So, na-handle up niya naman. Then, at the same time, mukhang easy to na rin. Upright position din, kagaya ng iba pang mga scooters. Then, also, same din ang viewing nung katulad nung sa Click 125 tsaka Click 150. So yan yung niya, yan yung ganyan ang seat height niya. So yun niya So magkano nga ba ang isang Samurai 155 EFI na E3? So basically ang cash price ng isang Samurai 155 is basically nasa halagang 88,900. So kung trip mo siyang hulugan or installment, pwede kang mag-down payment ka lang ng 5,000 pesos, then huhulugan mo siya inside 36 months ng nagkakahalagang 4,135 pesos. Then sa 24 months naman is 5,401 pesos. Then also naman sa mismong 1 year or 12 months is basically hulugan mo siya ng 9,199 pesos. So yun, so sa ngayon hanggang doon na lang muna mga dre. Stay tuned. Maraming salamat. So I just want to thank syempre dito sa V8 Racer family dito sa Mitsukushi Caloocan branch. Then also dito sa mga tao na to, si Miss Jam Lamina, yung branch manager nila na dito na si Sir Ezekiel, yung cashier nila na si Mampay. So accounting 1, accounting 2 and accounting 3 nila na si Miss Shane, si Sir Flavio, tsaka si Sir Raymart. Then also si Ma'am Jonah, tsaka si Sir Christian Ray. Pati na rin doon sa mechanical nila na si Sir Kyle. So yun nga mga dre. Maraming salamat. Stay tuned. Abangan nyo yung mga susunod na videos natin dito. Have a good day ahead. Out.